Hi guys! Hello! So I'm Axel I'm Zet. and welcome to A A to to Z Z Diaries Diaries Podcast. Podcast. So Zed, Ano? ba't ba natin 'to ginagawa? Bakit ba tayo nagpo-podcast dito? Bakit nga ba? So ayun guys, the very reason why we are having this podcast is we wanna share our journey when it comes to financial literacy, financial awareness, and siguro mga adulting learnings that we wanna share with you guys. And hindi lang siya, I mean, yeah, we will be sharing like financial literacy and all. And that doesn't mean na expert kami I know, agad. I know. We will just be sharing our real life experiences. Literally, magchichika lang kami ng buhay namin Oo, dito. buhay. Yeah. Yes. And, if you learn while you're listening to us, then that's a bonus for us. And ayun, it will also serve as our online diaries nga, Yeah, we 'no? will be documenting our journey Mm. as an adult. As an adult, as someone who is very eager to improve ourself, 'di ba? Parang hanggang saan ba ako as a person, hanggang saan ba yung kaya natin ma-achieve, 'no? And we wanna journey with you guys. Yeah, and also maybe while listening, you feel a little less lonely Mhm. on your own journey as well. So sama-sama tayo dito, sabay-sabay tayo mag-figure out dito. Yeah, of adulting, 'di ba? Yes. And so, let me just introduce yung bawat isa, 'no. Mm-mm. So, let me start, 'no. So, hi, ulitin ko, 'no. Hi guys, I'm Axel and I'm 29 years old. I'm a breadwinner and a panganay. So, I'm a graduate of accountancy and I used to work with a big conglomerate company in the past. But now, I am a financial advisor and a manager in the Yellow Company of Insurance Company. And yun, so mapansin niyo career shifter ako. Hello, I'm Zet. I'm 8 years old. I'm also a panganay, a breadwinner, a graduate of accountancy, and also a former accountant. Actually, sobrang dami namin similarities ni Axel dito. And now, I work as a data analyst and a freelancer um, I'm working for almost 8 years now. Yeah, same. Diba? Ayun, so we were classmates when we were in high school kaya ganito pa rin solid yung ano namin friendship, 'no. And yun, that's the goal, 'no, that we wanna start this podcast with. So, yun, before we start this first episode of, our podcast, let me start it with our kamustahan session. So, yun. So, instead of asking, "Kamusta ka na ba?" I'd like to ask, "How's your mental health?" Mm. So, kamusta ang mental health ng isang Z? Oh. Alam mo, sobrang, yeah, na-explain mo nga. Kasi, mapapaisip ka talaga pag tinanong yung mental health itself. Kasi, sobrang deep niya. Pag tinanong kita, kamusta ka, sasabihin mo lang, okay lang, 'di ba? Mhm, So, for me, kumusta mental health ko? To be honest, I'm little anxious right now mhm. because of what's happening in the world. Yeah, the oil That's valid, that's valid. Yes, the oil price hike, the inflation, and the war in Middle East makes me think about my job security. Mhm. Honestly, As a freelancer. yes, as a freelancer or remote work setup, especially mabilis mag-let go ang mga companies, especially pag yung prices natin masyadong mataas. Syempre, sino ba unang tatanggalin nila? Syempre, labor force. So, Mhm. that's the reason why I'm anxious right now. So, ikaw ba, Axel? How's your mental health? Ayun. So, about that mental health, okay naman. So far, I think I'm stable, but I believe I'm in the verge of surviving and thriving, you know. And lately kasi ang hirap ng buhay talaga. I don't know about you guys, pero medyo ramdam talaga siya. Nakikita naman natin yung nangyayari sa ekonomiya ngayon, 'no. So, medyo ano, nasa gitna ako nun. But of course, 'di ba, as a breadwinner may choice ba tayong tumigil at umiyak-iyak? Sabi mo nga naka-schedule na yung yung pagbe-breakdown, 'no. Yes. So, yeah, I think I'm literally good right now. Pero yun, sometimes whenever I feel down, sabi ko nga tinutulungan ko yung sarili ko to break down.
Paano? Paano? So, ayun, kapagka punong-puno na ako, Mm. what I do, tinutulungan ko yung sarili ko sa panonood ako ng mga movie or series na maiiyak ako, gano'n, or magpapatugtog ako ng music so that I can release that emotion. Ang hirap kasi, 'di ba, parang parang ang hirap ng ik I mean, may nakakwentuhan ka pero hindi ka at this point of time, hindi na tayo para umiyak bigla-bigla sa friend. Yes, and lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may busy, lahat tayo may kanya-kanyang problema. So parang ang nakakaano din mag-share sa ibang tao na I mean, our friends will always listen to us, Of but course. as someone who is like um experiencing a situation na mahirap para sa parang iisipin mo rin yung sitwasyon din ng pag-sharean mo, 'di ba? Mm. Na Grabe 'no, yung emotional intelligence natin. oh, Grabe, very emotional intelligence. sympathetic 'no. Yes. Pero ayun, at this point of time, hindi kasi sobrang 'di ba, you know my personality, sobrang extrovert ko. I usually share my feelings 'no. I still do it, 'di ba? Sometimes Mm. I still share some of it sa'yo. Pero andito na rin pala sa point of time na parang kaya mo na siya. Kakayanin. Kakayanin mo na Kakayanin mo siya. siya. Kasi again, we don't have a choice. We are the breadwinner and Yes. we don't have safety net at all. And tayo yung safety net. I know. And ang hirap niya. Mm. Mahirap siya, guys. So, kaya nga natin pag-uusapan 'tong adulting stuff, eh, 'no. So, 'yun. Now, bakit nga ba ang ating, first episode is reaching your first 100,000 pesos? Yeah. Kasi let's be honest, sobrang simple lang pakinggan ng 100K pesos. Pero 'pag ikaw na yung gagawa nun, ikaw na yung mag-iipon, hindi siya gano'n kadali, eh. Lalo na if you're starting from zero or living paycheck to paycheck, hindi siya simple. Oo. And medyo I wanna start this podcast din kasi of us na medyo intriguing. Parang hala, Mm. 100,000 and parang ang dating is we are talking to our early 20s self. Like the 20 years old us and the 21 years old us na parang, ano, paano nila na-achieve yun, 'di ba? Parang it's just 100,000 today, no? I'm not saying na maliit siya Wow. ngayon, no? 'Cause still sobrang laki nun, lalo na sa'tin na Yeah. we are in the business, freelance, binabayad yung oras mo. Mm. Sa'kin din, yung trabaho, yung Mm. the business, the closing. So, na parang ang pag-uusapan natin didig natin kung paano ba siya, gaano ba katagal yun makukuha, and gaano kaimportante having that discipline to achieve it. And also, there's also the pressure of being the breadwinner, the panganay, and a young adult trying to figure things out on your own. Mhm. 'Di ba? Yun. So, whether you're starting your first 100,000 or you're already working on it, this is for you. Yes, this episode is for you. Yeah. So, let's get into it. Paano ba siya magiging achievable? Mm. No? So, let's start with Z. Tanungin kita, siguro yung first question is yung timeline. Mm. Ikaw, on your personal experience, gaano mo katagal na-achieve yung first 100,000 savings mo? I think I'm working for almost 2 years na nung na-reach ko yung first 100K ko. And I also wanted to share this important question is, nasa anong point ka nun ng life mo? 'Di ba? So, like I said, I was working for 2 years na. Kasi yung iba, maybe, kung kaya mo, fresh grad ka pa lang, may 100K ka na, 'di ba? Good So, for you. yes, and let's be realistic lang. So, So, yeah, based on my experience, working na ako for 2 years noon bago ko na-reach yung first 100K ko. Ikaw ba? Okay. So, siguro maglagay tayo ng year. Mm. So, like, we started working at the year of 2018, Yes, diba? same. So, I achieved my first 100,000 savings nung ako'y, nung 2020. That was pandemic. Mm. So, ganun katagal. Parang almost 2 years. Parehas tayo. Parang almost 2 years of
trying to save, ta's biglang magagastos, ta's se-save ulit, ta's magagastos naman, Yeah. ta's hanggang sa magkaroon na ng kaunting disiplina, 'no, and goal. And also, siyempre, 'di ba, as a young professional, kaka-start mo palang mag-work. Sorry. And anong gagawin mo sa sweldo mo? Oo. So, 'di ba, as from coming from student life na allowance lang, ngayon nag-earn ka na ng sarili mong pera. Mhm. Siyempre gusto mong i-reward yung sarili mo, 'di ba? Yeah. So, naroon talaga yung disiplina eh. Like, gusto mong bilhin 'tong mga 'to, pero gusto mo rin mag-ipon. Paano? Mhm. Paano natin yung gagawin? And dun na pumasok yung time siguro Zet na, I started considering adding additional source of income. Hmm. Kasi nagwo-work na ako nun in a good company, pero parang hindi sapat. Parang paycheck to paycheck din talaga ako nun Zet, kahit na anong tipid ko nun, hindi talaga kaya. So, that's when I consider adding other source of income. So, nag-side hustle na ako nun with becoming a financial advisor. So, dalawa yung work ko noong 2020. Mm. Kaya naging posible talaga siya, 'no. So, yun yung starting point ko. I did double jobs that time. And then, yun. Tapos, medyo dahil nga pandemic, meron na rin ako nung medyo nag-focus ako sa self-development, focus kung paano i-improve yung sarili. So, nag-start din ako mag-track nun, nung time na yun. So, yun. Kaya natatandaan ko na it was 2020 when I achieved that. And Hmm. ang goal ko lang dun, number one goal ko lang nun when I was starting to earn and save up is for me to buy my first lot. Gusto ko bumili ng lote nun. Ikaw ba, Seth? Ano yung paano mo nagawa? Um, First is kailan ko siya nagawa, 'di ba? Yeah, oo. Kailan at yeah, sige. Ah, Yung timeline. so as a data person, Oo. As a data analyst yeah, today. as a data person, so before we started this episode, syempre I checked my trackers. Mm. So I needed to know the exact time when I achieved my first 100K. So when I checked my tracker, it was August 2020 nung na-achieve ko yung first 100K ko. Tandang-tanda niya pati buwan. Yes, and 5 months na yung lockdown nun. So, Mm. ibig sabihin, 5 months na rin ako nag-work nun sa bahay kasi nag-start ako mag-work from home setup nung mismong lockdown itself. Mm. So, yeah, I also have some side hustle. So, I work 3 jobs. So, 1 full-time and 2 Grabe, no? part-time. So, wala naman tayo magagawa kundi mag-work since nasa bahay lang tayo, di ba? Only work. And as someone na gustong makaipon ng first 100K, alam mo yon yung parang may motivation ka when pag nakita mo yung paycheck mo every month with doing those 3 jobs. So, parang, ang saya sa pakiramdam na, okay, ito yung kinita ko and early yung rate ko doon. So, the more hours you work, the more yung kita. So, as mukhang pera. Yeah. Walang ginawa More kundi and more work. magtrabaho. Kahit weekend, nag-work ako. So, nag-work ako minimum of 10 to 12 hours per day. Yeah, and I believe siguro we are also privileged that time. Kasi during pandemic yung nag-start yung breakthrough natin. Yeah. Kasi alam naman natin that during that time, ang daming nag-close na business, daming nangyari, di ba? Malulungkot mostly. Yes. Pero in our reality, hindi ganun yung nangyari. It turned out so well. And parehas tayo. Parang starting point ko din talaga yung 2020 na medyo madagdagan yung income ko from my full-time job from the side hustle na halos sabay Yes. goods talaga pumapasok na income. Yep. Yun. Okay, so parang sa atin, both of us, parang almost 2 years parehas tayo. Yes. Oo. Yung sa'yo, to be specific, August 2020. August 2020, yeah. Yes. Yun. So, ayun. Okay. So, now, dahil nasagot na natin kung gaano katagal, syempre yun yung starting point natin eh. Yes. Kayo, baka iba din yung starting point nyo, baka breadwinner kayo, baka mas marami yung gastos nyo, or baka, I don't know kung ano yung situation nyo, pero magkakaiba tayo ng starting point, di ba? Yes.
So, nagkataon lang na parehas kami. Super Pero same talaga kami. super same, pero kung nasaan man kayo ngayon, ano man yung work na ginagawa niyo, ayun, iba yung starting point niyo. So, iba yung kuwento niyo rin, 'no? Yes. So, with that being said, yung nasagutan natin yung timeline, 'no? Paano naman? Paano yung proseso or ano yung mga step by the step step by the step process, 'no? Or para step by step process mo in order for you to achieve that 100,000 pesos. Let's be somehow technical. Mm. Kasi parang achieving that amount of money, hindi siya puro motivation. Yes. Na parang nakikita mo lahat ng video ni Chikitan, ganyan, mag-ipon ka, blah, 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 blah. Hindi siya gano'n. So, ikaw, Zed, sige, let's start with you. How did you achieve it? Ano yung mga progress mo, processes na ginawa in order for you to achieve that? So, yeah, like I said earlier, I add extra income. So may side hustles ako kasi Mm. I know for myself na yung income ko from my full-time job is not enough. Kasi 'di ba, yung 100K yung pinag-uusapan natin, paano natin siya i-achieve. Mm. On my full-time job, hirap na hirap na akong ma-achieve yung 10K, Mm. yung 20K. Mm. So, I know na need ko ng extra income. Mm. Kasi sobrang limited lang ng magagawa ng pagba-budget, ng paglilimit mo sa expenses mo. Sobrang limited lang noon. That's great, that's great. Mm. So, alam mo yon, ano bang kailangan mong gawin? It's add more income. So, yun yung ginawa ko. So, I work 2 part-time jobs during pandemic, and that's the start of my freelancing journey actually. Mhm. So, yon. And then, aside from that, sobrang timing kasi noong December, yeah, ito na naman tayo sa dates. Noong December 2019, doon ako nag-decide na parang sabi ko, need ko mag-track. Mm. Kasi, nag-work na ako ng more than a year na noong December 2019. Tapos sabi ko, Mm. parang wala akong ipon. So, kailangan ko Same. mag-track. Mm. Bakit? Sabi ko, saan na pupunta yung kinikita ko? Ano yung paglabas niya? Pagpasok niya, bakit wala nang natira? Kasi Mm. puro plus. So, yun yung nag-start na ako mag-track. And, kasi, yun nga, naniniwala ako na you can't manage what you're not aware of. So, Mm. awareness talaga yung pinang-important. So, the tracking, so, yun yung ginawa ko. From that, I know my expenses, ano yung mga expenses na pwede kong i-cut. Mhm. And if ano talaga siya, non-negotiable, anong Mhm. kailangan ko gawin? Yeah. Yeah. I love that idea na parang instead of being so matipid, kasi you can only do so much Yes. by that you add parang nagdagdag ka Mm-mm. ng source. You're still matipid, Yeah. pero nagdagdag ka ng source. Mm-mm. And that's what I did as well. So share ko rin sa'kin, Yes. okey lang. Yes. Sure. Okay So lang naman. so paano ko naman siya na-achieve? Siguro same, with Seth, ang ginawa ko din nun guys, nag-monitor ako. Sobrang straightforward lang na Excel yung sa'kin, hindi katulad ng kay Zed na sobrang daming nangyayari, may percentage pa whatsoever. So, which is great for her kasi yun yung nag-work sa Yes. kanya. Whatever works for you. But what's working for me is sobrang straightforward. Nakalagay dun yung income. Of course, the income is projected na in the corporate, 'di ba, kung magkano papasok. And then income, kung may multiple sources ka, edi lagay mo. And then I have an account for savings. And then, so savings, agad-agad, 'di ba sabi nga, you have to pay yourself first. And then, sumunod yung expenses. So, may dalawang klase ng expenses din that I consider. Number one is fixed. Mm-mm. Siyempre, normal naman na may kuryenteng bills, 'di ba? Yeah. Number two is variable Very expenses. accountant 'Di ba, very accountant. So, parang alam natin saan tayo magka-cut. Yes. And so, dahil yun nga, side hustle ko is in sales, ginalingan ko. No? So, madami akong kinausap. Sobrang daming rejections din. As in, sobrang sakripisyo Hindi din siya siya. madali. Hindi siya madali. It's always gonna be hard at first. And then, yun na, nakikita ko na yun, natatrack ko na. And ito pala yung turning point din, guys. Di ba ikaw parang napatanong ka, wala man lang ako ng ipon 2019. Alam mo yun sa akin, ang turning point ko was when I was looking to my payslip. Mm-mm. Tapos di ba sa payslip may year-to-date earnings? Yeah.
napatanong ako sa sarili ko dun, Ano? "Asan na 'to?" Sabi ko, "Hala, hundreds of thousands." Hindi, hindi I was working sa San Miguel nun, eh, Mm. sige banggitin ko na sa San Miguel. Ta's parang ito yun, ito yung kita ko na. Ang nabili ko siguro TV Oo, sa bahay at ta's least hulugan pa yun, home at least credit. meron. Pero meron, pero Oo, magkano lang yung TV nabili ko parang 27,000 back then. mm. Ta's ang point lang is, ang turning point is nakita ko yung figure na yun na eto na yung pumasok sa bangko ko pero nasaan na siya. Yes. So that's when I decide to do the tracking, Hmm. yun. Um, when you say tracking, is it, sarili mo lang ba yun? Na-figure out mo ba yun sa sarili mo or may pinaggayahan ka ba? Paano mo Um, siya nalaman? Yun nga, 'di ba sabi nga natin what's get measured gets improved Manage or improve, or yeah. so clarity is what we need. So, Mm. saan na ba ako? So, nalaman ko siya kakanood din siguro sa Facebook, kakabasa, and actually pinaka-mindset shifter ko talaga is when I read the book Rich Dad Poor Dad. Mm. So, dun ko nakita na, okey ganito pala dapat yung pag-handle ng finances. Kasi guys, if you cannot handle ₱10,000, Yes. you cannot handle ₱1,000,000 daw kasi. Mm. Ang taas 1,000,000 agad. Puwede Nasa K pa 100,000 lang lang. naman tayo. Hindi, ayun. So yun. Ikaw ba, saan yung mga references mo or sino yung mga taong inspiration mo in doing those tracker or, such things? Well, since I'm working from home that time, Mhm. yeah, lockdown, so wala akong ginawa kundi mag-work. Mhm. Kaso, wala ba akong gagawin kundi mag-work lang. So, ang ginawa ko as someone na work from home setup, and I don't know if anyone can relate to this. Sobrang boring ng work from home. Mhm. Lalo na pag nasanay ka sa office setup. So, ang ginawa ko, nanonood ako or nakikinig ako ng random YouTube videos or podcast na about money, 'di ba? So, ganun na ako mukhang pera, be. Mm. We all are. Yeah. Sorry. And I'm not ashamed of it. Mm. And so yun, ang ginawa ko, while working, nakikinig lang ako ng mga YouTube videos about money, like, so mga content creators na pinapakinggan ko na sina Chinkitan, Mhm. Nicole Very famous. Alba, Mhm. Ready to Adult PH, Thea C. So, and or any random, basta about finance, about money, about handling money. So, ganun lang yung umiikot yung ano ko, yung buhay nun, yung mundo ko nun nung nasa work from home. So, about money itself. Mhm. Kasi, hindi ko alam bakit nga ba puro money ang nasa isip ko. Siguro dahil breadwinner ako, dahil panganay ako. So, alam mo yun, as panganay, di ba, parang ikaw na rin yung second parent. Extended parent nga tayo, Yeah. ika nga. So, yun yung ginawa ko. And dun ko nalaman yung about sa tracking of expenses nga. Mhm. Na ganun yung ginagawa nila. And wala naman tayong ibang dapat pakinggan kung hindi yung mga taong naka-achieve na rin ng gusto mo, diba? Exactly. Ayan. Yun. So, yun yung mga references, guys, 'no? Wag niyo kami i-reference. Hindi. So, yun. So, that's the process and strategy that we have done in the past. Na Mm. in fairness naman, it worked for me. 'Di ba Mm. sa'yo din? Mm. And I've been tracking all of my cash flows, inflow and outflow, since 2020. And aside from the trackers, syempre, hindi siya ganun kadali eh. So, Mhm. paano yung discipline mo noon for tracking your expenses? Like, literal ba? By the decimal, ano ka? Ganun ba? Hindi naman. Ayoko stress masyado yung sarili ko sa mga decimals. Pero, disiplinado ko in such a way kasi 'di ba budget nga? Yeah. Pag sinabi yung budget, nilagay mo diyan yung mga numbers mo, susundin mo siya. Sinunod mo ba siya? Sinusunod ko siya. In Mm, fairness naman, good for you. sometimes we are just human. Minsan lumalagpas. Pero tina-try ko na dun sa threshold na yun. Mm. And feeling ko isa din sa pinaka-importante when you are in the, when you're achieving that first 100,000 of yours is to really save first Mm. before anything else. So parang magtabi ka muna. Kunwari, if you're just earning, let's just say ₱20,000, kung 10%, ₱2,000, itabi mo, ihiwalay mo ng bangko. Mm. 'Di ba? Yeah, I can relate kasi
ganyan yung ginawa ko, 'di ba sabi ko may tracker ako. And bakit ko nalaman na August 2020 ko? Because the saving is from a separate bank siya. Mm. So, talagang every paycheck, naka-allocate na yung saving and fix siya. I think, mga 10% or kahit nga 5%, basta lang ano, nakiwalay siya kasi 'pag nasa main bank ko siya, alam ko magagalaw ko Payroll, siya. 'no? Oo, lalo na nung lockdown, Hmm, dun din nag-start yung online shopping natin, 'di oo, ba? oo, oo. So, ang bilis na lang, click-click mo na Yeah. lang, nandiyan na agad yung ano mo. Yeah, at saka ano, psychologically, when it's, separated from your account, yung purpose niya, it has to serve it, Mm, 'di ba? And yun yung dapat matutunan kasi even tayo nung bata pa tayo 'pag may alkansya, anong ginagawa natin 'pag wala na? Dinudukot natin, 'di ba, mm, or binubutas yung ilalim para mm, ma-advance. yeah, But ayun, sobrang laking mahirap din siya. mm, Mahirap siya, guys, at first. yes. And also, if separate yung bank mo, ang maganda for me, ang ginawa ko kasi is mahirap siya withdrawhin. Mhm. So, ang ginagamit kong bank is marami siyang steps before ka step by the step. I mean, marami siyang steps Like how? Like passbook lang siya, gano'n? hindi, online bank din siya. Mhm. Pero ngayon kasi ang bilis na ng InstaPay, 'di ba? Mm. Integrated na siya sa bank. Mhm. Noon, kailangan mo siyang pupunta ka sa magki-click ka ng link ng InstaPay and then i-enter mo yung code bago mo ma-withdraw. Naabutan mo pa yun, yung Yes, gano'n-gano'n? oo. Okey. So, alam mo ba, fun fact, yung bank na yun, yung saving ko sa bank na yun since 2020, What bank? Can you mention? yeah, si IMB, until Mm. now nandun pa rin. Yun na yun, nag-stop na, nag-iba na kasi ako ng saving bank. Pero yung binild ko na more than 100K doon, until now, yun pa rin. Yung mo tinanggal talaga? Yes, and ngayon, naka-time deposit na lang siya every 6 months. Mhm. So, Okey. yeah. Wala lang. Tapos, alam mo, parang siyang naging legacy account for me na, dito ako nag-start, sa bank na 'to. Ta's Mhm. ngayon, ang dami ko kilala mo ako 'di ba, ang dami kong banks, Mm, ang mm. dami kong Kalat, apps, yes, diversified. yes. Mhm. Pero ayun, yung parang mapapaisip ka na, dito ako nag-start, ay hindi ko siya kayang like i-zero out because I use different banks now, Mhm, gano'n. mm. So, yeah. Yan, that's great, 'no. So, yun guys, sana may nakukuha kayo, 'no. And now, siguro punta tayo sa part na bakit. Mm, Bakit ₱100,000 yung pinag-uusapan natin, 'di ba? mm, Like, paano pag-usapan natin yung siguro after the technicals, eto na yung mm, disiplina. oo, Ano yung mindset na tumatakbo sa atin noon mm. para makaipon talaga? Kasi yun nga, usually hindi lang siya puro numbers. Mhm. Dapat may reason ka din, eh. Kasi ang dali lang ng number. Hmm, Ang daling isipin ng number. mhm. But 'pag nandun ka na sa proseso, yung proseso ika nga na ginagawa mo siya, ta's kung wala kang deep na reason why, mabilis kang mag-aano, Sway. magmimintis, yeah, yung kunwari, may gusto kang bagay, gusto mo lang siya. Bakit mo siya Mm, gusto? mm, Tapos 'pag na-boring ka na or nahirapan ka na, ide-let go mo na lang siya kasi hindi gano'n ka-deep yung why mo. So, mm. ikaw ba, bakit mo gusto magkaroon ng 100K noon? Bakit ba? Gusto ko ba? Hindi, joke lang. So, actually, ang pinakauna-unang natatandaan kong reason kung bakit gusto kong mag-extra side hustle Mm, noon, kasi puwede naman yun na yun, eh. oo, Parang nabubuhay lang, ganyan. oo, Pangkain, okey na yun. Pero ang gustong-gusto ko na nun talaga nun is to actually ano, buy my first lot. Gusto kong bumili ng lote for some reason. Lote yung consideration ko or best consideration ko because 'di ba as an accountant, it's the asset that never depreciate. Parang yun lang yung basic, alam mo yun, knowledge mm, mo about hmm. it. So, meron kasi sa'min nun binebenta 150,000 back Oh, then, 'no. Tagal na, 2020 pa. And ayun, yun yung goal ko. mm, And when I reached that first 100,000 plus, bumili talaga ako. mm, So, it's the testament of it. Ngayon ano na siya, may title na siya, gano'n, ta's yung presyo na yun mas mahal na rin ngayon.
As in literal na feeling ko yayaman ako kapag may lupa ako, gano'n yung itsura nung 100,000 for me. Yes, kasi lahat ng mga mayayaman imposibleng wala silang real estate Oo, asset, 'di ba? mm. So ayun, hindi ko alam parang yun yung siguro na dahil nga sa Rich Dad Poor Dad parang you'll never go wrong when you invest in real estate, ganyan, Yeah. ganyan. So yun yung una ko talagang consideration of buying a lot. Mm. Ayun and, yun ikaw? For me, um, at first, kaya lang naman ako nag-iipon, not necessarily 100K. Like, initial reason ba't ako nag-iipon, kasi gusto ko ulit mag-take ng board exam nun. Mhm, Siyempre as accountancy graduate, ano ba yung goal natin? Maging CPA. So, mm. yun yung goal ko, makapag-take ulit ng board exam. But, since nag-lockdown nga, and sobrang uncertain, kailan ulit tayo makakalabas ng bahay. Mm, So, it became a personal challenge for me. mhm, Kung achievable ba siya? Kaya ko ba mag-ipon ng ganun kalaki? mm. So, yun yung naging reason why bakit ko ginusto kasi for me sobrang sobrang lakas ng personal challenge, like challenge mo talaga for yourself. No external like opinion ng ibang tao. And mahirap siya gawin kasi personal mo. So, yung discipline, wala ka naman Yeah, accountability. ikaw yung accountability mo, Oo, sarili so mo. paano? Ayun, yun yung pinaka-reason why ko, and naroon din yun na yung, nag-start yung pagtitiis sa sarili. Oo, 'di ba yung parang marami kang nakikita mo yung iba travel ng travel ta's ikaw hindi pa. Hindi naman tayo makapag-travel ng Oo, yeah, lockdown, yeah. pero I mean yung mga binibili oo, ganyan. oo, ayun. Okey. So, ngayon, yun yung reason 'no na behind it and then eventually nag-compound na lang. And actually, hindi naman natin need ng sobrang deep na reason. Hindi mo kailangan ng sobrang bonggang reason din na, okay, ganito yung gusto ko. Kahit nga sobrang simple, di ba sabi ko sa inyo, sobrang simple lang sa akin na gusto ko lang mag-take ulit ng boards, tapos okay, gusto ko lang i-challenge yung sarili ko. Whatever your reason, valid na yan. Yeah, exactly. Yeah, kasi Mm. kung meron kang extra income or extra baon nga, sa mga iba nating friendship na kayang mag-ipon from the baon, kaya Mm. naman, eh. Mm. Basta may disiplina. Ito lang yung wrong mindset minsan. So, most of us gusto natin magsimula 'pag nag-iipon malaki agad. Oo. 'Di ba parang gusto mo starting point mo 10,000, hindi puwedeng 500 muna, 'di Oo. ba? Kaya nga yun yung ako, that's my wrong mindset din in the past na parang gusto ko mag-ipon malaki na agad yung Mm. simula. Kaya ka nag-ipon, kasi yung maliliit palalakihin mo, Yeah. yun. So yun lang naman. While ina-achieve mo yung ano mo, yung 100K mo, ano yung mga mistakes na na-encounter mo? Kasi 'di ba, we're talking about the reason. Siyempre 'pag nagkamali ka, paano naki-keep yung motivation mo ng reason mo? Actually hindi ako nagkamali. Well, Oh, ang actually perfect mo! hindi, charot. Perfect ka. Pero ano, feeling ko kasi sobrang eager ko nun be. Mm. So parang every single thousand Mm. talagang inipon ko siya. Hindi ako talaga nagkakamali. Hindi, joke lang. Pero feeling ko hindi talaga. Kasi parang sobrang solid ko nun ta's pandemic, eh. Mm. So, wala akong ibang ginastos nun. Talagang save up. I save up until I reach it. And then I buy an asset. I buy? I bought an asset. Grammar. I see. So, bumili ako ng asset nun. And continuously, I kept making it. So, parang Nice. okey, 100,000, okey next 100,000 ulit. Parang gano'n siya. Nagtuloy-tuloy. Ikaw ba? Um, I think Nagkamali ka rin ba? Or nagkamali ka ba? nagkamali. Pero because of I'm tracking my expenses. Actually, 'pag nag-iipon ka, ano ba ang pinakang magiging mistake mo? Gastos. Mm. So, siyempre may time na 'pag lumalaki na yung income mo because nagsa-side hustles ka and napapagod ka, kailangan mong i-reward yung sarili mo, 'di ba? Kasi Mm. ano mo yun sa sarili mo na, "Bakit trabaho lang ako ng trabaho?"
wala na akong nabibili para sa sarili ko. Kasi Oo. nung una ang mindset natin, wala akong naiipon para sa sarili ko. Ngayon naman, wala akong nabibili para sa sarili ko. So, yun yung parang nagiging mistake ko, yung may sometimes bibili ako ng mga unnecessary things. Dahil lang, na-attract ka. Oo. Feeling ko naman necessary siya, to to your feelings. Yeah, to Yes. satisfy your Yes. feelings. Yes, kasi personal Your finance is more personal than finance. Do you mm. believe in that? Mm. Yeah. So, as humans, we are emotional beings. So, yun, napapagod ako, kailangan kong bumili Yeah. para sa sarili ko. Pero, yun yung naging mistake ko doon kasi ginagawa ko siyang coping mechanism. So, minsan, marirealize mo since we track our expenses, makikita mo sa tracker mo na, hindi, hindi siya dapat, Nandun. oo. Ayun, pero yun nga, sobrang helpful talaga ng may tracker ka kasi, pag nakita mo na yung, okay, nagkamali ako for this month, bawi tayo next month. Oo. Ganun. Kung hindi ka man makabawi, allow yourself to, to learn from it. Yun, ganun. Totoo. Pero grabe 'no, yung ba't kailangan ng disiplina, 'no? Kasi nga hindi naman tayo nepo babies 'no, so Yes! wala ring pinamana yung or ipapamana yung mga magulang Mm. natin. So, wala, tayo talaga yung ano, Mm. starting point ng mga Yeah. bagay-bagay sa pamilya. So, yun. Pero upon achieving your first 100,000 pesos, ano yung nagbago sa'yo or ano yung mindset na siguro nag-instill or nandiyan pa rin hanggang ngayon? For me, na kanina pa Oo yan. nga, eh. Sige. So after ng episode natin, sana mabuo mo na siya. Oo. For Go. me, ang nagbago, I think siguro may psychological shift talaga. Na aside from the discipline, yung mindset na, 'di ba sabi ko nga, minsan ginagawa kong coping mechanism yung paggastos. So, Mm. from the spending habit, nagiging saver ako. So, it's the identity shift pala. Like, from spender, Uh-huh. I'm now a saver. Uh-huh. So, yun yun. Yung Okey. parang, yun yung, I think, yung nagbago sa akin. And, for me, since na-achieve ko yung first 100K ko, tas, di ba sabi ko, personal challenge ko sa para sa sarili ko. Mm. I'm ready for the next challenge. Ano yung next challenge? Charot. Syempre, reaching your first Dahil. 1M. Mm. Or maybe reaching your second 100K, which is Mm. the 200K. And, Yeah. yung step by the step process that you did na ito yung nagawa ko, ito yung ginawa ko para ma-achieve yung 100K. What if i-replicate ko siya? Mm. And ulit-ulit lang. And in all honesty naman, sobrang nakaka-addict din mag-ipon. Yes. Seeing your numbers grow, Yeah. compound, lalo na kung we learned about investing na soon pag-usapan natin. Kung ano mang mga pinaglalagyan yung diversification like stocks, mutual funds, and such, no? Yun nga, sa savings pa lang na nakikita mong nag-grow siya, ang sarap pakita na from this, eto na siya. And that is the result of your discipline, 'di ba? Nung na-achieve mo ba yung first 100K mo, may nagbago ba sa relationship mo with money? Mas naging close kami. Paano? Gaano ka-close? Parang super friend kami. Actually, super friend talaga kami. Pero alam mo ba, alam mo, I take money as really a tool. A tool to really buy happiness, to buy comfort, to buy safety net, to buy security. Ang dami niyang nagagawa. So, na hindi basta-basta psychologically and emotionally, lahat nabibigay niya. So, yun yung mga nabago niya sa akin. And at the same time, I value every single effort that I do. Kasi yung pera na kinikita natin, ang hirap-hirap kitain, 'di Yes. ba? Ilang puyat, 'yan, pagod, dugot, pawis. Totoo, literal, I mean, hindi yung literal na pinawisan, pero ibang ano 'yan, mental challenge. Oo. Na parang mag-show up ka kahit Yes. hindi mo trip, kahit alam mo 'yun,
wala ka sa mood, tamad na tamad ka, may lagnat ka minsan, but you need to show up. Yun yung mga bagay na natutunan ko. Mm. And with my relationship with money today, sabi ko nga close kami. So yun I really value it. Mm. Kasi bawat sentimo nun pinaghirapan ko. Yeah. So, So, for me naman, so, sa mga nagsasabing money can't buy you happiness, bigay nyo na lang sa amin kasi close rin kami ng money. Kung hindi, baka galit sa inyo yung money. Oo. Kaya money can't buy happiness, di ba? Yeah, but yun nga. And money can buy you experience. No? Yes, the So, comfort that you need. oo. Di ba? That foam na medyo mahal, pero binili mo na kasi kailangan mo matulog kasi 'di ba 8 hours a day tayo natutulog. So parang we really need to invest into it. Na parang dati sobrang sobrang hindi ko siya i-co-consider. Oh. Pero as you grow with your mindset, with your relationship with money, with how you value yourself and the effort that you exert and in everything that you do, sumasabay siya. Mm. And that doesn't mean lifestyle inflation siya. It's just that you value yourself more than ever. Yes. Because you are the best asset. Kasi ikaw din yung kumikilos, ikaw din nagtatrabaho, di ba? Yeah. And money is just a tool nga, di ba? Like, di ba, sa pinag-usapan namin, hindi puro money, money, money. We talk about our habits, our discipline. So, parang ano na lang siya fruit na lang yung money. Fruit, literal na fruit of our labor nga, di ba? Na parang ano na lang siya, result lang. Kasi tinrabaho namin yung sarili namin. Aside from working on our day job, diba? So, yun. Yeah. And I agreed. Sobra. And ayun nga yung common denominator natin, di ba? That's why we have this, no? And we wanna share it with you guys. So, Ay! sorry. Wala, nalaglag siya. Okay. Now, ano pa? Ngayon, do you feel more secure? After reaching the 100K, Mm. actually, no. Why? Mm. Because when I achieved that 100K, nakala ko unachievable for me. Naisip ko na, ang bilis niyang mawala. Especially nung time na-reach natin siya is pandemic. Ang liit lang pala niya. Now, at first, ang taas-taas niya, diba? Sabi nga natin, hindi siya simple. Yung hirap, yung pagod natin. So, alam mo yon, hindi siya ganun kadali. And, pag nagkamali ka, ang bilis niya mawala. Yun lang for me. Ikaw ba? Do you feel secure after you reach your first 100K? At first, yes. Pero yun nga, yung psychological wallet ko, tumaas din siya. In a good way. Kasi mahirap lang yung pamilya namin talaga eh. So parang that 100,000 is sobrang laki nun. Diba? Kasi inipon mo, hindi mo siya niloan. Yes. Inipon mo siya. So, grabing pagdidisiplina yun. And, yun, after a while din naman, parang, as I keep on making it, yun, mas nagkakaroon ng security and mas tumataas din yung mga gusto mo sa buhay kasi mataas na din yung pangarap mo, Naging diba? confident Mas ka ba naging na ma-achieve yung susunod mo na goal nung na-reach mo yun? Di ba parang mas naniwala ka na kaya mo pala. It is an evidence that you can make more. Yeah. That figure alone. So, hindi siya basta 100,000 lang. That's why yun yung first episode natin, di ba? So, last question for me. Nung na-reach mo ba yung first 100K mo, nag-splurge ka ba? May reward ka ba sa sarili mo na na-reach ko na yung 100K? Well, yun nga, bumili ako ng asset, di ba? Bumili ako ng lote. But the next 100,000 plus that I save once again, yun na yung feeling ko, splurge siya. Pero at the same time, parang dati naman kaya ko mabuhay nun. Tapos ngayon, gusto ko siya, kailangan ko siya.
Yun yung unang bili ko nun is bumili ako ng split type na aircon. Mm. Sobrang saya ko nun be. Kasi pandemic, Ilang sobrang init ng HP? bahay namin. Ta's 2 HP. Wow! Kasi isang kwarto lang yung bahay namin ta's Oo. lahat na kami yun. Mm. So, kailangan malaki kasi ang dami namin. Oo. So, sobrang saya ko nun. Pero nung sobrang saya ko nun, pero ang mahal din pala, like yung split type na ganyan ang mahal pala ta's ang mahal na nga ng aircon, ang mahal pa ng installation cost. So, pero sobrang ano yun, sobrang achievement yung Kamusta pakiramdam. yung first on ng aircon? Hmm, ang saya, parang feel ko mayaman na ako. Charot. Kasi nararanasan ko lang yun dati sa mall, eh. Oo, saka 'pag split type kasi 'di ba ang aesthetic niya, so Oo, pangmayaman siyang ano, oo, hindi ganun yung yung window type 'di feeling. ba? So, parang dito dito alam siguro ng mga marami 'no, but yun nga, that's the background that I had. Tas parang nung yun ang sarap mag-work kahit nasa nakasasahig lang ako, Mm. nakasalampak tas may table lang ako na mini table na Oo. gano'n na habang nagwo-work. Ang saya ko na kasi malamig na, Mm. ayun. Saka parang it's an investment for yourself, the comfort that it gives you and your family, 'di That's the ba? first splurge that I bought for myself and for my Splurge, family. pero need pa rin siya, Oo, 'di ba? somehow need. Lalo na ngayon need na siya. Yeah. Pero kasi nga yung background natin, eh, Ah, kaya naman natin mabuhay ng electric fan lock, eh, 'di ba? yes. Ayun, ikaw ba be, nag-splurge ka ba? Um, yes, but hindi ko masasabi siyang splurge na unnecessary na thing siya. Kasi ang binili ko after I reached my first 100K is bumili ako ng extra monitor. Mm. And I invested in a good ergonomic chair. So, syempre, again, para gaya sa'yo, yung comfort, nag-invest din ako sa comfort. Kasi, imagine working 10 to 12 hours a day. 12 hours. Syempre, baka sabihin nila, oh, masyado ako workaholic, di ba? Oo. But, syempre, so, nag-work ako, work from home setup. Ang chair ko, yung mono black. Mm. Eh, di ba may scoliosis ako? Lumala yung scoliosis ko dahil sa mono black. Mm. Kaya sabi ko, oh, may ipon na ako, bili na ako ng ergo chair. Tapos, sabi ko parang may ano ako 'di ba, ang hobby ko is not really a hobby, but I invest in my work from home setup, 'di ba? Mm. So, I bought myself another monitor. Then, na until Kabog. now, gamit ko pa rin pareho both, yung Yeah. ergo chair and the monitor. So, imagine, magsi-6 years na sila, 6 years pero na. gamit ko pa din, 'di ba? Mm. So, I think, ano rin siya, gaya mo, we invest in comfort. Ako, I invest in comfort and for my work din as a Mm. freelancer. So, hindi, ewan ko, siguro nabago nga yung process natin nung pag-iipon ng 100K na hindi tayo basta-basta nagle-let go ng money unless worth it siya na Worth it. gastos, di ba? And it will give value to us, Yes. to our comfort. And yung parang mag-a-add sa money-making natin. Kasi, di ba? Again, we are the asset. Yes, yes, we are the asset. So, ano bang kunwari 'di ba, pinag-usapan natin kanina na nalilimit lang talaga yung kaya mong tipirin sa sarili mo. You need to add more income. So, yung binili namin, ikaw aircon, ako ergo chair and extra monitor, nag-help siya to earn more for us kasi lockdown. So, dapat maging komportable tayo nagtatrabaho, nagpapakahirap tayo Oo. dito, eh. Mas nakakatulog na ako ng maayos kasi may aircon. Nakakumot na ako, ganyan. Oo. Grabe, I still vividly remember those times. No? Mm. Somehow medyo malayo na rin, 'di ba? Mm. In fairness naman sa atin sa disiplina at sa pagsumikap natin sa buhay. Yeah, Ang and lalim 'pag talagang ilu-look back mo yon yung time na yon yung first 100K, 'di ba? First milestone kasi siya, eh. mm, As young adult, mm, ang panganay na nagfi-figure out. Wala naman kasi sa'ming magtuturo sa pamilya natin yeah, na gano'ng mindset. yes. Kasi wala rin naman sila 'no? Oo. Oo, 'di ba? Oo. Ayun, so I think,
That's all. I hope you get something from it, no? Do Oo. you still wanna add more Um, about that, 100,000, reaching your first 100,000 pesos? maybe if may questions sila, we can talk about it in our next episode, 'di ba? Yeah, yeah. Wow, next episode. Yes! And ayun. Ay, So, yun. So, since nakaabot kayo sa part na 'to, we wanna give you quick bonus tips from us. So, mhm, let me start. sure. My quick tip is to make your bed every morning or right after you wake up. Basta before you start your day. Kasi simple lang siya. Very small task lang siya. But if you do it every morning or right before you start your day, parang may win ka na agad sa sarili mo. Mhm, And syempre, pag pagod ka sa araw mo, ang sarap 'di ba sa pakiramdam na hihiga ka, maayos yung higaan mo, mm, 'di ba? mm. So, yun yung, tip for me. Okay, so ako naman. Mm, So itong bonus tips na 'to, we're gonna be sharing adulting tips, no, and hacks. mm, If ever na-hacks man siya. oo, But what I'd like to share as a quick bonus tip is yung when you are saving money, 'di ba sabi nga natin, separate siya from your payroll account, no, mm, or from your main bank account. I highly recommend to use Maya. Kasi you can now boost interest rate up to 15%. in-endorse mo ba ang Maya? Hindi, pero like I'm really using it now kasi so parang instead na yung iba, eh, yung Maya yung nakakatulong for me tapos super friendly pa nung application niya. Maya baka naman. First episode pa lang natin, wait lang. So yun ano, and so when you see your money there, puwede mo silip-silipin kung magkano na siya, ganyan. And you can also use ano, that time deposit na maikli lang for as short period of 30 days, puwede ka na mag-time deposit para hindi mo siya magalaw. Yun! Mm, So, I think that's all for yeah. our So before we end, so ang pinaka main takeaway lang in this episode is to really know your why. Be clear with your why kasi kung hindi mo alam bakit mo ginagawa, bakit mo gusto, paano na lang 'pag nahihirapan ka, 'di ba? So, mm, kailangan mo ng why. Hindi siya, like we said earlier, hindi siya kailangan gano'n ka-deep. mm. Need mo lang ng why to start. Ang pinaka-importante is makapag-start ka and balikan mo lang yung why mo. Bakit mo siya ginagawa? Kasi yun yung yun yung parang pundasyon mo, eh, Mm. 'di ba? And again, we talk about our first episode is about first 100,000 pesos because we don't just want you to achieve your first 100,000 Mm, pesos. We want you to achieve or have that habit of saving mm. because you can reach more than 100,000 pesos. And besides, I want you to remember na ito is not a race. Yes. No, saving money, having those kind of financial achievements, hindi Mm, siya race. No, so may kanya-kanya tayong timeline and sabi ko nga, magkakaiba tayo ng starting point, yung iba sa atin, ah, breadwinners, yung iba sa atin ay hindi. So may privilege yung iba, no. So and s- ibig ko lang sabihin is wag natin i-pressure masyado yung sarili natin. and yeah, and hopefully sana may natutunan kayo whether Mhm. may nakuha kayong tips Mhm. from our conversation or maybe napaisip kayo sa sarili niyong journey or nakarelate kayo Mhm. sa amin, 'di ba? So, Yeah. yeah, and just let's be real. Hindi naman kami perfect and we're just navigating our adulting life then and figuring things out on our own. Mhm. Maybe we share it to other people and may natutunan kaming tips sa kanila and we will be sharing it to you then as Mm. well. So, sabay-sabay tayo ditong nag-learn on the Oo. process, di Yeah, ba? and in this journey, and again, we are doing this podcast because we want to use this platform na makatulong rin. Kasi tinutulungan din namin yung sarili namin, guys, actually. Tulungan tayo dito. Oo, as in sobrang lalala na accountability body namin yung isa't isa about milestone. Yeah, since 2020 2023. 2023. Yeah, Yeah, and so far so good naman pagiging accountable natin, fist bump. yeah. So yun, and thank you for listening and hanging out with us.
I hope sabi ko nga, marami kayo nakuha. And if you like this, you may recommend this to your friends and to your family and even dun sa tingin niyo makakatulong 'to, guys. Mm-mm. We would really appreciate it. Yeah. And we'll see you in our Next Kwentuhan episodes. Thank you, guys. Bye! Congrats, Axel. Nabuhay. I know. No, hindi pa nga nabuhay. Bye, Thanks, guys. guys. Bye-bye.